Ang mga taong nakikita mo sa screen ngayon ay hindi humihingi ng ginhawa. Sa halip humihingi na sila ng himala, palakpakan ang maririnig mo pero hindi ito selebrasyon. Ito ay sigaw ng desperasyon. Ang gutom, uhaw at galit ng mamamayan ay nagsanib at unti-unting naging isang malawak na pag-aalsa. Ito ang Tehran, ang kabisera ng isang bansang nagsasabing isa itong nuclear power sa gitna ng 21st century. Isang sinaunang lungsod na ngayon ay humaharap na ngayon sa pinakamalalang kaguluhan sa buong kasaysayan nito. Hindi lang Tehran ang bumabagsak. Mula sa Isfahan, Mashhad hanggang Hamadan, sunod-sunod na lungsod ang nadadamay. Pati ang mga lugar na dati tahimik ngayon ay nilalamon na ng kaguluhan. Sa ngayon, ang Khomeini regime sa Iran ay nahaharap sa pinakamatinding civil collapse na naranasan nito. Hindi na nananahimik ang mga tao. Milyon-milyon ang nagsawa na. Ang mismong gobyerno nila ang sumira sa sarili nito. Hindi dahil sa dayuhang kalaban, kundi dahil sa sariling kapabayaan. Hinayaan nilang mauwi sa uhaw at gutom ang mamamayan hanggang sa tuluyan na itong sumabog. Ang mga protesta na nagsimula noong huling bahagi ng December 2025 ay hindi na simpleng rally. Ito ay naging isang malawak na civil war laban sa Khomeini regime. Sa ngayon, mahigit 70 syudad sa 31 probinsya ng Iran ang apektado ng pag-aalsa. Natuyo na kasi ang mga dam, nagsara na rin ang malalaking pamilihan. Sinusunog din ang mga bandila ng rehimen sa lansangan. Sa mga kalsada, hindi na ito laban para sa ideolohiya. Laban na ito para mabuhay. Naguunahan na ang mga tao para sa isang baldeng tubig o kahit isang pirasong tinapay. Sa gitna ng 21st century, ang Tehran ay unti-unting nagiging isang lungsod na namamalimos ng tubig. Isang bansang may missiles at nuclear threats pero hindi kayang magbigay ng kahit isang patak ng tubig sa sarili nitong kabisera. Umabot na rin sa puntong humihingi na ng tubig ang Iran sa mga karatig bansa nito. Hindi ka na makakita ng pila para sa libreng tinapay. Ang makikita mo ay milyon-milyong Iranians na may hawak na lata at galon nagtutulakan para lang makakuha ng plastic water container na maiuuwi nila. Sa mga gripo wala nang dumadaloy kundi hangin at kawalan ng pag-asa. Tubig, wala na. Ito ang sandaling bumigay ang sibilisasyon. Dahil dito, ayon kay President Masoud Pezeshkian, wala nang ibang pagpipilian ng gobyerno. Inamin niya na kailangan na talagang ilipat ang kabisera ng Iran. Hindi lang kalikasan ang winasak ng paparating na water bankruptcy ng bansa. Pati ang mismong kakayahan ng estado na mabuhay ay unti-unting gumuho. May rescue operation ba? Wala. Ang tanging solusyon na natitira ay ang pinakamalaking escape plan sa modern history. Ang ilipat ang kabisera mula Tehran at dalhin ito ng humigit kumulang 1,000 kilometers patimog sa gitna mismo ng disyerto. Ito na ang huling baraha ng mga leader ng Iran. At dahil dito tinatayang 14 milyon na tao ang unti-unting nagiging water refugees. Mga mamamayang tumatakas hindi mula sa bomba kundi mula sa kawalan ng tubig. Ang kabisera ng Iran ay ngayon ay nagbibilang na pababa patungo sa day zero. At kung akala mo sapat na ang lahat ng maling paggamit ng likas yaman, may isa pang trahedyang gawa mismo ng tao. Isa sa pinakagrabing engineering mistakes na kailanman ay naisip ng tao. Parang patalim na ibinaon sa puso ng lawa. Ito ang Martyr Kalantari Highway, isang 15-kilometer na embankment road na itinayo para pagdugtungin ang Urmia at Tabriz. Sa halip na magbigay ng koneksyon, literal nitong hinati ang lawa sa dalawa. Dahil sa kalsadang ito, nahinto ang natural na ikot ng tubig, bumilis ang pag-ipon ng latak, at tuluyang nawala ang kakayahan ng lawa na linisin ang sarili nito. Isang desisyong ginawa ng tao na nagdulot ng pinsalang hindi na kayang baligtarin. Dati, ang Lake Urmia ay parang isang malaking buhay na baga ng kalikasan. Isang humihingang ecosystem, may ritmo, may ikot, may sigla. Pero nang maitayo ang 15-kilometer na highway, na tumawid mismo sa gitna nito para bang na-choke ang lawa, imbes na tulungan sinakal ito ng structure na gawa ng tao. Dati, iisang malaking nilalang na humihinga ang lawa. Ngayon, dalawa na itong naghihingalong water pools, hiwalay mahina at unti-unting nauubos. Hindi ito simpleng pagliit, ito ay paglaho. Noong 1990s, ang water volume ng Lake Urmia ay nasa 30 billion cubic meters. Pero ngayon, more than 95% ng tubig nito ang nawala. Dati, dinarayo ang mga beach nito. May mga barkong umiikot, may tourist na nagpapahinga, may sigawan ng saya. Ngayon, isang malawak na salt desert na may lason. Yung dating baybayin na pwedeng daanan ng ships, naging mapanganib na asin na umaabot ng miles.
Makikita mo rin sa satellite images, wala na itong permanent water form. Hindi na ito lawa na may sariling buhay. Pansamantalang tubig ipon na lang na nabubuo kapag tag-ulan. At tandaan, hindi ito trip ng kalikasan. Ito ay plano, isang ecological damage na ginawa, pinatakbo at tinapos para sa pera. Ngayon balikan natin ang Tehran. Marami sa media sinasabi na lang na climate change, tagtuyot, ulan ang problema. Pero ang tunay na halimaw na dahilan, land subsidence. Ibig sabihin nito, lumulubog ang lupa dahil sa sobrang pagpump ng tubig sa ilalim ng syudad. Pero sa Tehran, hindi ito normal na lubog. Hindi ito dahil konti lang ang ulan this year. Hindi ito metaphor. Literal na lumulubog ang Tehran. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, isa ang Tehran sa pinakamabilis lumubog na megacity sa buong mundo. May mga parte ng syudad na lumulubog ng 35 centimeters kada taon. Para maintindihan mo kung gaano ito kagrabe, ang 35 centimeters na lubog ng Tehran ay hundreds of times na mas mabilis kumpara sa yearly sinking ng Venice. Ibig sabihin, kung may building ka, ang pundasyon nito pwedeng bumaba ng 1 meter kada 3 taon. Walang tibay ng semento, bakal o kahit pinakaastig na engineering design ang kayang tumagal kapag ganito kabilis at hindi stable ang lupa. Yung mga bitak na nakikita mo sa pader, hindi lang yan cracks, para bang umiiyak ang building dahil hindi na kaya ng lupa ang bigat nito. Yung mga sidewalk na biglang nabubuka, parang sinasabi ng lupa, tama na, hindi na kita kayang buhatin. Tinatawag ito ng scientist na permanent compression. Ibig sabihin, napipitpit na ang lupa, hindi na ito babalik sa dati. Bakit permanent? Dito papasok ang pinaka nakakatakot na parte. Kapag ang lupa sa ilalim ng syudad ay nakompress na dahil sa sobrang bawas ng tubig, hindi na ito parang spring na pwedeng umangat ulit, hindi na ito rubber. Bato na itong na-squash tapos na. Sealed ang kapalaran. Kaya yung land subsidence sa Tehran, irreversible, hindi na mababawi, hindi na maayos ng ulan, plano o pangako. Ito ay geological collapse na tahimik, mabagal pero sigurado. Sa ilalim ng Tehran may tubig dati na parang sponge na sumusuporta sa lupa. Yung underground water reserves ang pumupuno sa maliliit na butas ng soil para kayanin nito ang bigat ng syudad sa ibabaw. Pero ano ang mangyayari kapag sinipsip mo ang halos lahat ng tubig? Yung sponge matutuyo. At kapag tuyo na, madudurog at mapipiga ito sa bigat ng milyon-milyong toneladang structure, buildings at tao sa taas. Wala na itong bounce, wala na itong balik. Compressed na ito habang buhay. Ayon sa CSIS satellite analysis, hindi lang lumulubog ang Tehran. Nasa ibabaw pa ito ng isang delikadong layer ng gas pockets sa ilalim ng lupa. Kaya sinasabi ng scientist na parang nakaupo ito sa isang higanting pressure cooker na pwedeng bumigay anytime. Yung mga metro tunnels sa ilalim, hindi na straight, baluktot na. Yung rails, may mga sections na lumilihis at umaangat tapos biglang bumababa ulit. May mga tren na umaalis sa track dahil hindi na pantay ang lupa. At ito mismo ang dahilan kung bakit ayon kay President Masoud Pezeshkian, sinabi niya, hindi na natin pwedeng dagdagan pa ang populasyon dito. Bumigay na ang infrastructure. Hindi ito political statement lang. Ito ay babala ng lupa mismo. Ngayon ang rehimen ng Iran ay umiikot sa isang global narrative. Climate change kami tinamaan, kawawa kami, victims kami. Pero ayon sa mga independent analysts at scientific observers, hindi araw ang sumisira sa Tehran. Tao mismo ang sumisira sa Tehran. Korupsyon, mismanagement, at walang tigil na paghakot ng tubig sa ilalim para sa business profits at power control. Kapag nalugi ang isang kumpanya, tinatanggal ang signboard. Pero kapag nalugi ang isang kabisera, hindi mo pwedeng tanggalin ang syudad. Hindi mo pwedeng i-reset ang lupa. Hindi mo pwedeng itago sa bodega ang populasyon. At ang sagot kung ano ang hitsura nito, nasa mismong kalsada. Tignan mo ang screen. Yung mahabang pila, hindi yan pila para sa libreng tinapay. Hindi yan pila para sa gadgets o appliances. Yan ay pila ng mga taong nagbabayad ng sobrang mahal para sa tubig container. Isang plastic water tank para mailagay sa balcony, CR o banyo nila sa bahay. Naguunahan sila hindi dahil gusto nila, kundi dahil alam nilang bukas pwedeng wala ng tubig sa gripo. At walang naniniwala sa sinasabi ng gobyerno na may tubig pa. Lahat ngayon ay naka-survival mode. Bawat tao, sariling diskarte na lang. Ito ang tunay na muka ng Day Zero Preview. Yung moment na paggising nila sa umaga,
pwedeng hangin na lang ulit ang lumabas sa gripo, hindi tubig. Hindi na ito warning lang. Ito ay countdown. At habang tumatagal, mas marami ang nagiging water refugees. Mga taong napilitang umalis sa sariling lungsod dahil hindi na ito matitirhan. Isang babae din mula sa Tehran, nagsalita sa mic ng NBC News at isang linya niya palang kuha na agad ang realidad. Mahina na ang pressure ng tubig, halos wala nang dumadaloy. Ilang araw na kaming hindi nakakaligo. Sa oras na mawala ang tubig kahit sa pinakamodernong lungsod, mabilis ding nawawala ang hygiene, disiplina at maayos na pamumuhay. Para bang may invisible na kurtina at kapag nahila, biglang kita ang tunay na sitwasyon. Sa Tehran, hindi na umaandar ng maayos ang sewage system. Nagbabara at umaapaw pabalik ang dumi kasi hindi na sapat ang water flow para itulak ito palabas. Ang epekto, mga sakit na parang medieval era pa, kolera, typhoid at dysentery, bumabalik sa gitna ng mga matataas na building at skyscrapers ng 21st century. Noong December 3, 2025, humarap si Energy Minister Abbas Al-Yabadi sa kameras pero hindi siya nag-announce ng bagong plano. Itinaas niya ang puting bandila ng rehimen sa anyo ng pag-amin. Sinabi niya mismo, "We will buy water from our neighbors for a regional superpower," habang ipinagmamalaki ng state ang hypersonic missiles at nuclear program nila. Para sa maraming analyst, hindi ito simpleng pahayag. Ito ang pinakamabigat na diplomatic embarrassment. Kayang mag-enrich ng uranium ng Iran pero hindi kayang punuin ang baso ng sariling mamamayan. At ang pinakakaiba at mapait na parte ng story, Afghanistan. Taliban-ruled Afghanistan ang naging kausap ng Iran sa negotiation table para makuha ang pinaka-basic na pangangailangan ng buhay, tubig. Hindi na ito tungkol sa military power. Ito ay tungkol sa survival power. Ngayon, tanungin natin, gaano ba talaga kalaki ang crisis? Ayon kay NASA climate scientist J. Famiglietti Kurami, ayon kay Kurami's analysis, ang natitirang water resources ng Iran ay kayang sumuporta sa 50 milyong population at yun na ang pinaka-max. Pero ang population ng Iran ay papalapit na sa 100 milyong tao. Kaya ang equation ngayon ng bansa, 2 beses na mas marami ang tao kaysa sa kayang isustain ng mismong lupa, tubig at geography. Sinusubukan ng state na buhayin ng double ng population gamit ang ubos na resources. At ayon sa science, hindi pwedeng pilitin ang kalikasan kapag negative na ang supply. Kaya lumipat sila sa isang bagong term, virtual water import daw. Pero kapag i-rewrite natin ito sa simple explanation, titigil ang farming ng bansa. Hindi na nila didiligan ng fields. Pinapatuyo nila mismo ang taniman para itabi ang tubig para sa pag-inom ng population sa cities. At imbes na mag-ani, mag-i-import na lang sila ng food mula sa labas ng bansa. Desisyong mabigat, radikal at masakit sa pride. Pero ayon sa source, ito ang huling option ng leaders ng Iran. Yung desisyon ng government na umasa sa imports, ito na ang tuldok ng pangako na self-sufficient country na sinimulan pa noong Iranian Revolution ng 1979. Matagal nilang ikinuwento sa tao na kaya nila, pero ngayon malinaw na, hindi na nila kaya. Yung resistance economy na sinasabing hindi aasa sa iba, bagsak na at napalitan ng food dependency. Ang food security ng Iran ngayon nasa kamay na ng foreign suppliers kasi ang isang state na nag-i-import ng tubig, unti-unti ring nawawala ang kontrol sa sarili nitong bansa. Pira-piraso nabibitiwan ang sovereignty. At dahil tuluyan nang nag-collapse ang Lake Urmia, nagsimula na rin ang nightmare ng mamamayan. May natirang 10 bilyong tonelada ng toxic salt sa dating lawa. Sa bawat lakas ng hangin, nalalanghap ito ng milyon-milyong tao na parang salt tsunami sa baga. Ayon sa Reuters field reports, tumaas ng sobra ang respiratory diseases at cancer cases sa Tabriz at Urmia. Yung mamamayan para bang nakatira sa invisible gas chamber. Hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa asin na dala ng hangin na hindi na mapigilan. Pero hindi pa doon nagtatapos ang problema. Kapag wala ng tubig, wala na ring batas ng sibilisasyon. Batas ng survival na ang umiiral. Sa mismong kalsada ng Tehran, may nabuo ng water mafia. Ibig sabihin, hindi na gobyerno ang may hawak ng distribution, kundi mga grupong kumokontrol sa tubig sa black market. Ngayon, i-zoom out natin ang story. Ang Lake Urmia crisis, ayon sa strategic observers, hindi lang environmental management failure ng rehimen. Ito ay strategic suicide na sumisira sa legitimacy ng Khomeini regime. Hindi ito maliit na problema.
estado mismo ang apektado. Ayon sa reports ng former Iranian Ministry of Environment officials at international observers, kapag tuluyang natuyo ang Lake Urmia at umabot sa maximum predicted intensity ang salt storms, 6 million to 15 million na tao ang mapipilitang iwan ng kanilang bahay. Hindi ito simpleng migration. Isa ito sa pinakamalaking demographic displacement sa modern history. Isang paggalaw ng tao na parang nation-scale evacuation, hindi dahil sa bomba, kundi dahil sa kawalan ng tubig at salt storms. At ang tanong, saan pupunta ang mga taong ito? Marami ang nag-akalang sa Tehran sila didiretso. Pero ayon sa source, hirap na ang kabisera sa sarili nitong water crisis. Bumabagsak ang infrastructure, hindi na matirhan dahil sa traffic, unemployment, inflation, housing crisis at air pollution. Kaya hindi na kaya ng Tehran i-absorb ang milyon-milyong refugees. At dahil northwestern Iran ang pinakatinamaan, tuloy-tuloy nagagalaw ang refugees pa west at pa north. Ibig sabihin makakarating sila sa border ng Turkey at Azerbaijan. At kapag 15 milyon na tao ang gumalaw papunta sa borders, ayon sa geopolitical observers, magdudulot ito ng massive refugee crisis at border security pressure sa Turkey at Azerbaijan. Dahil milyon-milyong tao ang tatakas mula sa unlivable na lupa papunta sa mas safe na lugar, hindi na ito internal crisis lang ng Iran. Regional border crisis na ito. Sa madaling sabi, ang nangyayari ngayon ay hindi na kayang buhayin ng geography ang population, nawala ang lake, nakompress ang lupa, nawawala ang tubig sa cities, nag-i-import ng pagkain at tubig, nabibitiwan ang sovereignty, nabubuo ang black market water control, at nagiging refugees ang milyon-milyong tao na tatama hindi lang sa Iran, kundi pati sa borders ng Turkey at Azerbaijan. Ito ang sitwasyong kayang guluhin ang regional balance, pipiga sa borders ng NATO allies sa paligid at magbubukas ng geopolitical tensions sa pagitan ng Iran at mga kapitbansa nito. Kapag bumagsak ang ecology ng Iran, hindi ito nananatili sa loob ng bansa. Parang ipinapasa nilang instability package sa mga katabi nilang bansa. Kapag naubos ang tubig, mabilis ding bumabagsak ang hygiene at maayos na pamumuhay. Sa Tehran, nagbabara at umaapaw, pabalik ang sewage lines dahil hindi na sapat ang water flow. Dahil dito, bumabalik ang medieval diseases tulad ng cholera, typhoid at dysentery sa gitna ng mga skyscrapers ng 21st century. Pero ayon sa source, hindi pa ito ang dulo ng story. Simula pa lang ito ng mas malalang kabanata. Sa oras na mawala ang tubig, nawawala rin ang batas. Kapag wala ng batas, batas ng survival na ang umiiral. Sa kalsada ng Tehran, may bagong power center na nabubuo, ang water mafia. Ayon sa reports, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, sila na ngayon ang may hawak hindi lang ng mga dam, kundi pati ng mga water tankers na pumapasok sa city. Ang tubig hindi na public service, sandata na. Ang supply ng tubig, pinapadala lang sa loyal neighborhoods, government offices at military housing. Yung mga mahihirap na lugar na maraming protesta, sinadya nilang tinitipid ang tubig para kontrolin at disiplinahin ng populasyon. Ang tawag ng analyst dito, hydro-dictatorship. Ang governance nila nakabase sa loyalty, hindi sa pangangailangan. At para mas maintindihan mo ang bigat ng pressure sa tao, ayon sa field reports, ang black market price ng 1 liter ng malinis na tubig sa Tehran ay 10 beses na mas mahal kaysa sa 1 liter ng gasolina. Ibig sabihin ang middle class Iranian family, half ng salary nila nauubos para makabili ng malinis na tubig para sa anak nila. Dahil sa economic pressure na ito, nabubulok ang tiwala ng society. Magkakapitbahay, nagnanakawan na ng tubig, apartment management, bantay sarado ang water tanks. Yung kultura na dati nagsasabing, he who sleeps full while his neighbor is hungry is not one of us, naging survival war cry na lang na. Kung may tubig ang kapitbahay ko, dapat meron din ako. Hindi na bayanihan, sarili na lang ang inuuna ng lahat. Ayon sa source, nawala na ang social trust, parang singaw ng tubig na wala rin sa hangin. Ang natira, takot at paranoia. Ano ang sagot ng rehimen? Scientific infrastructure reform ba? Hindi. Ayon sa source, ang itinapat nila sa tao ay ilusyon ulit. Cloud seeding, pagpapaputok ng chemicals sa ulap para piliting umulan. Pero ang ulan, hindi factory na pwedeng i-order. At ang tubig, hindi na nadadagdagan sa ilalim ng Tehran. Kaya kahit umulan, hindi nito maayos ang lupang nakompress na at ang system na bumagsak na. At tandaan, hindi lang uhaw ang danger. Ayon sa source, kapag naubos ang tubig, may ibang pumupuno sa void.
Hindi mo man makita agad pero mas delikado kaysa tagtuyot. Lason, yung kawalan ng tubig sa distribution system, napapalitan ng tubig na hindi safe, hindi malinis at hindi kontrolado. At kapag pumasok ang lason sa supply chain, mas mabilis ang health collapse kaysa ecological collapse. Sa mga larawang kumalat, makikita ang mga eroplano ng Revolutionary Guards na nagsispray ng chemicals sa langit para piliting umulan. Pero hindi sumusunod ang physics ng hangin sa utos ng kahit sinong leader. Kapag ang hangin ay walang moisture, kahit anong cloud seeding, ilusyon lang. Mahal, maingay pero walang resulta. Imbes na ulan ng maibigay, ang nalalanghap ng tao ay gas at chemicals sa hangin. Nang matuyo ang mga wetlands at lawa sa paligid ng Tehran, hindi lang bitak na lupa ang naiwan. Naiwan din ang nakalalasong sediment na naipon sa loob ng decades. Mga farming pesticides, heavy metals at industrial waste. Kaya sa bawat hampas ng hangin, itong sediment na ito pumapasok sa baga ng 14 na milyong tao bilang salt at dust storms. May mga doktor sa Tehran na nagsasabing may cough epidemic daw na hindi ma-explain. Pero hindi ito misteryo. Unti-unting sinasakal ang lungsod at sinasakal din ng tao. Ang syudad naging dead zone. Hindi na humihinga, hindi na bumabawi. Yung mga tao hindi lang tumatakas sa uhaw, tumatakas din sila para hindi malason at hindi masuffocate. Ngayon may sinasabi ang government na solution daw. Makran Coast Relocation Project na nagkakahalaga ng $100 bilyong. Pero ang tanong, saan kukuha ng pera ang rehimen na may sanctions at halos empty ang treasury? Ang sagot, hindi nila makukuha ang perang iyon. Ayon sa source, hindi rin ito project para iligtas ang tao. Ito ay project para gawan ng malinis, secured at marangyang bubble sa disyerto ang mga elites, commanders at pamilya nila. Samantalang 14 na milyong ordinaryong mamamayan, mga manggagawa, guro at estudyante, walang choice kundi maiwan sa lumulubog na kabisera. Malinaw ang mensahe ng rehimen sa kanila. Kami muna ang ililigtas namin ang sarili namin. Kayo na ang bahala. Pero hindi ganyan ang takbo ng history. Kapag naubos ang tubig, nagsisimula ang migration. At ayon sa NCR Iran reports at field images, nagsimula na nga ang paggalaw ng water refugees pa-north, papunta sa provinces ng Gilan at Mazandaran, sa baybayin ng Caspian Sea, ang huling lugar na may water at green environment sa Iran. Gumagastos ang mga pamilya ng huling pera nila para mag-rent ng sasakyan, mag-impake at tumakas papunta sa may greenery. Pero ang paglipat nila hindi kaligtasan. Ito ay bagong conflict zone. Yung Gilan at Mazandaran crowded na, limited na rin ang resources at ayon sa source, ang local population nagsimula ng magtayo ng barricades at mambato ng sasakyan para bantayan ng lupa at tubig nila laban sa refugees na galing sa Tehran. Hindi ito galit dahil sa lahi o politika. Galit ito dahil survival na rin ang laban nila. Kaya ang nakikita natin ngayon, hindi kwento ng bansang kaya ang sarili. Ito ay kwento ng kabisera na lumubog dahil sa sobrang hakot ng tubig, hangin na puno ng asin at lason at mamamayang naging refugees hindi dahil sa bomba kundi dahil sa tubig. At ang epekto nito, hindi lang Iran ang tatamaan kundi pati Turkey at Azerbaijan sa border pressure dahil ang wave ng migration hindi na mapipigilan kapag milyon ang gumagalaw. Tumaas din ng sobra ang real estate prices sa mga probinsya sa north kaya pati locals nawalan na ng bahay. Mas crowded na ang lugar, mas limited na ang supply at mas mataas na ang demand. Dahil dito, internal conflict na rin ang nabubuo, hindi na lang environmental crisis. Iran ngayon ayon sa source, nasa survival war na, hindi freedom war. Mamamayan lumalabas sa kalsada, hindi para sa slogan kundi para mabuhay. At kapag gutom at uhaw ang nagdrive sa tao, kahit anong police force, hindi na kayang pigilan ang dami nila. Pero ang totoong danger, nagsisimula kapag tumawid na ang crisis sa border. Balikan natin kung paano umabot sa ganitong punto ang Iran. Makikita sa mapa ang isang malaking puting spot. Hindi ito natural na anyo ng lupa. Ayon sa source, ito ay biological time bomb na resulta ng pinakamalaking ecological crime sa Middle East. Ang Lake Urmia, ang pinakamalaking lawa sa Middle East at pinakamalaki sa Middle East region hierarchy, nawala na sa mapa dahil sa maling pamamalakad at sobra-sobrang pagkuha ng underground water. Yung mga elites sa Tehran, inilihis nila ang water flow para sa sariling profit. Hindi naisip ang consequence sa tao at kalikasan. Ang naiwan nila ay 10 bilyong tonelada ng toxic salt nakapile sa dating lakebed.
Kada hampas ng hangin, silent salt storms ang dumadaloy. Dala ang asin at alikabok papunta sa baga ng milyon-milyong tao. Ayon sa Comparative Climate Collapse Observers, ang nangyayari ngayon ay mas mabilis, mas malala at mas populated na version ng Aral Sea disaster. Pero ang Lake Urmia crisis, mas dense ang population na apektado, mas lethal ang epekto sa health at mas mabilis ang infrastructure impact. Hindi ito isolated na problema. Ito ay symptom ng systemic collapse. Ang Iran nag-consume ng resources ng walang refill, walang replenish. Short-term gains ang inuna, political at economic power, pero long-term sustainability ang sinakripisyo. At ang epekto, hindi lang pera ang nawala, lupa, health, kinabukasan, at mismong survival ng state ang tinatamaan. Ayon sa source, ang refugee wave na ito ay parang demographic earthquake. Kapag gumalaw ang 6 million to 15 million na tao, ito ay mass displacement na katulad ng migration of people sa modern era. Hindi na ito ordinaryong lipat probinsya. Ito ay forced evacuation dahil sa salt storms at water collapse. At ang paggalaw ng tao aabot sa border ng Turkey at Azerbaijan. Kaya ayon sa geopolitical analysts, magkakaroon ng refugee crisis at border security pressure sa Turkey at Azerbaijan dahil milyon-milyon ang maghahanap ng safe na lugar sa north at west. At habang iniisip ng mundo na nanalo na ang tao laban sa nature, malinaw na hindi pala. Ang Iran, natrap sa asin na sila mismo ang gumawa. Ang lawa na umiral ng libu-libong taon, inubos sa isang generation. Ang naiwan ay toxic dust, babala para sa susunod na generation. Yung dust na umaangat mula sa dating lake bed, warning flare iyon ng kalikasan. Pero hindi flare na gawa ng sundalo, flare na gawa ng mismanagement. Babala ito sa buong Middle East. Hindi missiles ang magiging kalaban mo. Tubig at hangin na naubos mismo sa ilalim ng sarili mong bansa ang magiging kalaban mo. Hindi na ito 5 minutes to midnight. Ayon sa source, past midnight na. Late na para sa warning. Nasa consequence stage na tayo. Yung mga sinabi ng rehimen na climate change victims kami. Ayon sa source, hindi ito totoo. Tao mismo ang may kasalanan. Sobrang paghakot ng tubig, corruption at profit-driven diversion ng supply.